A few moments later. With my first 3 clients. Pahinga muna tayo and then we'll proceed. Pag talaga pag morning, yun yung maganda. Busy pero sakto lang, mabilis yung oras. May dalawa pa tayo. Morning care pa rin. So naka-anim na ako. Pero yun yung maganda sa umaga. Busy ka. Pagka busy ka, mabilis yung oras. Okay. Tapos na yung mga morning client ko. At break time ko na. Ang bilis lang, no? Pahinga muna tayo at mamaya ulit. Ayun, nahatid ko na sa dining room yung alaga ko para sa lunch. So, antayin lang natin siyang matapos kumain. Tapos sunduin natin siya at ibabalik sa kwarto niya. And then, may isa pang shower after noon. Ayun, tapos na. Fine, natapos din natin. Pero hindi pa tapos yung araw natin. Kasi pumikap ako ng extra milk. Kaya, kumain muna tayo bago tayo tumuloy sa extra kote ko. Dalawang gis sa harap ko. Nakakatawa. Ayan. Magkwentuhan muna tayo habang nag-aantay tayo ng oras. So, paano ba ako nag-apply dito sa trabaho ko na to? Paano ba ako naging HCA dito sa Canada? May agency ba ako? Wala po akong agency. Bali, dito na ako nag-apply as HCA or Healthcare Assistant dito sa Canada. Nandito na ako. Pero bago ako naging Care Aid or HCA, kumuha muna ako ng registry number ko. Parang license number, kumbaga. License number to practice, ganon. So, dito sa BC, kailangan mo yon bago ka makapagtrabaho as HCA. So, kung interested kang kumuha ng Care Aid number mo, ayan, punta ka dito sa website na to. Andyan dito sa website na to yung mga paraan kung paano maging HCA dito sa BC. It's either mag-take ka ng HCA program or international educated nurses ka na gusto mong mag-upgrade ng HCA. Speaking of HCA program, pwede ka mag-schooling. 6 to 7 months program ata yun. Pero dito sa BC, meron silang age cap na sinasabi or Healthcare Access Program. It's a government funded program na ng BC para sa mga gustong maging HCA. Kumbaga mag-aaral ka, at the same time may tuition fee, may allowance ka pa galing sa gobyerno. Ang agreement lang is magre-return of service ka, kumbaga. Pagka-graduate mo, magtatrabaho ka dito sa BC, dito ka magtatrabaho kapalit nung pagpapaaral nila sa'yo. Ayan, magandang program yan. Pero syempre kailangan maging permanent resident at saka Canadian citizen lang yung pwede dyan sa age cap program. Pero paano kung hindi ka naman residente tsaka citizen? Pwede ka pa rin naman mag-aral ng HCA program. Ayan. Doon ka nga lang sa full program, magbabayad ka ng tuition, di ba? At saka ang alam ko kapag ka open work permit ka, alam ko pwede ka mag-aral pag open work permit ka. Kaya lang kailangan less than 6 months yung course. Pero hindi ako sigurado doon ha. Double check nyo na lang din. Ayan. So, pero paano kung IEN ka, International Educated Nurse ka na nandito sa BC at gusto mo mag-upgrade not just HCA, gusto mo rin mag-LPN or RN, pwede rin. So, pumunta ka dito sa website na to. Ayan, dito sa Inspire Global Assessment. Andyan yung mga step by step or yung mga paraan kung paano ka mag-upgrade. Pwede kang mag-upgrade ng 3. HCA, LPN, RN, or pwede lang HCA, or pwede lang din LPN, or pwede rin RN. So, depende yun sa assessment na gusto mong gawin. Kaya maganda tong assessment na to para sa mga international educated nurses na ayaw na back to school, kumbaga ayaw na mag-aral. Mag-a-assessment ka na lang. Depende yan kung anong magiging resulta ng assessment mo. Wala namang pass or fail dun sa assessment niyan. Titingnan lang nila yung strength and weaknesses mo. It's either isasuggest nila mag-take ka ng extra course or mag-take ka ng 1-year program, or ang pinakamaganda is
bigyan ka nila ng temporary license to practice na. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng mga courses na yan. Sige, pwede ka nang magtrabaho agad. Ganun. So, depende yun sa assessment mo. Depende yung kung paano yung magiging performance mo dun sa computer-based assessment mo tsaka sa SLA mo. So, Simulation Lab Assessment mo. So, yun. So, kung international educated nurse ka at interesado ka for upgrading, yan, punta ka dito sa website na to and then makikita mo dyan lahat ng mga step by step na kailangan mong gawin. Disclaimer lang, yan is based lang sa experience ko at based lang sa abot ng alam ko. And dito lang yan sa BC ha, BC province lang. Hindi ko alam yung ibang province kung ano yung mga requirements nila dyan. Yun, ganun kalaki si Canada. So each province may mga provincial government na sumasakop dyan. Merong mga license body na sumasakop dyan. So, depende yan kung ano yung mga requirements nila. So, kung plano mong mag-upgrade, good luck. Ayan, gamitin mo yung mga website na binigay ko. Do your research. At God bless. Sana nakatulong ako kahit konti. And balitaan mo kami kung ano mangyayari dyan sa plano mo na yan. Ako, swerte na lang talaga kasi nung nag-apply ako ng PR application ko, yung mga requirements na ginamit ko doon, parehong-pareho lang din nung mga requirements na hinihingi ni BC Care Aid Registry para makakuha ka ng license number mo or registry number mo. Ayun, yung CELPIP, yung WESCO, yung educational assessment ko, yung TOR ko, at saka yun yung 3 main thing na nagamit ko talaga. So puti na lang, kaya hindi ako nag-HCA program, hindi na ako nag-schooling. Ginawa ko yung CBA tsaka yung SLA, yun yung computer based assessment tsaka simulation lab assessment. So ayun, ganun yung ginawa ko. Kaya nagka HCA registry number ako. Kaya tamang-tama yung timing kasi pagkatapos ko dun sa employer ko, nakapag-apply na ako as care aid, yun. Kasi isa yun sa mga plano ko bago ako, pag nag-PR na ako, kailangan may backup plan ako. Kasi, syempre, paano kung biglang hindi na ako kailangan ng employer ko, dapat mayroon akong next na plano para makapagtrabaho ako dito. Kaya yun lang naman yun, parang sinwerte lang na na-search ko yun at nakita ko. Yan. So, thank you Lord. Ngayon, sinishare ko sa inyo, baka sa inyo din makatulong kahit papano. Ayan. Nandito na ako. Antayin lang natin yung partner ko kasi 2-person tong client na to. Ayan. Mamaya na lang ulit. Natapos din yung 12-hour shift. Salamat Lord, may OT. Ayan, medyo mahangin at malamig. Ay, pero buti na lang, nakauwi na ako. Dito ko na lang tatapusin ang aking video vlog. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Sa uulitin. At mag-iingat po tayong lahat.